Bali magandang araw po sa lahat. Bali itong aming electric fan ay kanina daw ay basta na lang umugong tapos tumigil. Butit pinatay na kagad at hindi na umikot. Ay sabi di nung pagkatating ko ay di kinalas ko na. Ngayon ko lang binidyo. Bali nung chinek up ko yung motor, mukhang okay pa yung windings ng motor. Mamaya titingnan ko rin itong capacitor, pero nung in-inspection ko yung mga madaling inspeksyonin sa electric fan, ay nakita ko na kumakalog na yung bearing. Ibig sabihin luwag na yung bearing. Isa rin po yan na dahilan kung bakit ang motor ay natigil, dahil pag na-disalign po yung itong armature na itong rotor, ay posibleng magkuhan siya na namamagnetize ito pag nagkakuryente, kaya may posibilidad na-disalign yung rotor, hindi siya iikot, mapipigilan po siya ng motor. Kaya papalitan lang muna natin itong bearing bago uli natin checkin. Pag hindi pa rin siya umiikot, at check upin natin itong capacitor. Bali yun po ang pagka-troubleshoot ng electric fan. Ibubuksan lang natin. Tingnan lang pa yung kakabili kung ang nagpapalit po nitong bearing na ito ay tinitingnan din yung mismong rotor. At kapag may tama na rin yung rotor, papalitan din po yun, dahil hindi po pwedeng pakikinisin mo lang yung rotor at may tama na tapos yung bearing naman ay yun lang ang papalitan mo. Bali masisira din ho uli yun, dahil hindi ho siya, maluwag pa rin siya dahil hindi na tama yung rotor. Bali ito lang muna ang punta natin tatanggalin. Ito dati napalitan ko na, nagkaroon uli ng ito, check upin lang muna ito kung mayroon na itong malalim na, ay di papalitan na rin ho ito. Dahil ito uli ang pagsisimula ng problema kapag ito tapos titingnan din yung kabila namang bearing kung umuuga. Mukhang hindi pa umuuga yung kabilang bearing. Ito lang ang front. Ang pinasasalat ko nung rotor ay kuko. Kita kaagad yan ng mararamdaman niya ng kuko pag may kanal na siya. Mukhang wala pa. Ito lang ang bearing na ito ang nagka-problema. Ito, yung bearing sa unahan. Bali, lilinisan ko na rin itong rotor. Number 400 muna na liha. Pasusundan ko na lang ito ng 1,000 para makinis na makinis. Ano masakit? Isang nga masakit na. Yan, laro yung buhok mo. Ang laro yung kanal. Sige. Subukan ko lang. Hanap muna ako. Marami akong spare na bearing. Titingnan ko muna kung alin yung hindi yung sapat. Okay pa itong bearing na to. Ito na ang gagamitin ko. Meron ulit akong nakita. Kaparehas din siya. Dami kasi akong mga tinatago dito, mga lumang electric fan na maaari pang gamitin.
pakuhanan ng parts. Yun, eksakto po siya. Ibig sabihin kaparas na kaparas nito. Ito na lang gagamitin ko. Hindi ko na siya papalitan. Lilinisin ko na lang ari. Hindi ko natatanggalin kasi natatanggal naman ito eh dito sa kwan. Kapag hindi magkaparas ito, yung pa ring original na gagamitin, pinupukpok lang ito ng kahoy. Tapos tatandaan lang yung pinagkukuan. Kung anong haba nito, saka anong nakalabas dito. Bali, ito yung papalitan ko. Ito. At ito naman ang kapalit. Bali, hindi na siya half moon, may butas na siya. Yan o. Ito yung uri dati half moon, hindi naman talaga ito eh. Ito talaga ang uri, ito dati ang ganto talaga siya. Wala lang ako kaya ako ginamit ito, wala na ako makuhanan nito. Parehas lang yung kanya. Yung size ng pinakang bakal niya sa loob. Tapos yung haba niya, pantay din. Pantay. Kaya match naman siya dito. Tapos wala siyang kanal. Yun, meron na akong nasasalat na konting kanal eh. Dininisin ko na lang to. Na-stuck ito eh. Tinatabi ko lang yung mga luma kong electric fan kasi just in case eh pwede ko mapagkuhanan ng pyesa kasi yung mga katulad nito yung pinakang ihi niya pagka ito kasing motor na to eh standard ang brand nito. Tapos hindi na yan original na motor. Pina-rewind ko na lang. Hanabishi pala. Hanabishi po ito dati. Nasira na yung motor ng Hanabishi kaya nag-rewind na, bumili ako ng bago, nakaparehas niya. Pag bibili kayo nito, dadalhin ito. Dahil hindi ka magbibili ng motor kung hindi mo dala yung metal. Dahil dun sila magbabase ng ipapalit sa yung motor. Dun sa size ng metal. Tsaka yung bilog sa gitna. Para kapag ibinalik mo yung dati, kaparehas siya. Kasi kaya kailangan itong sample kung bibili ng motor ng electric fan. Yung liha na itong ginamit kong pahuli. Yung una 180, tapos sinundan ko ng 400 para makinis na makinis siya. Tapos natahan ko pa yan ng 1,000 na yun. Kasi kapag ka nagkaroon ng konting-konting itong pinakamaselan sa electric fan po eh, pag may konting sabit yan, yun ang pagmumula ng damage ng bearing. Kaya yung nagka-damage yung bearing, meron na pong kanal. Kala ko nung una kong salat ay parang wala eh, pero nung napakinis ko na, naramdaman ko may kanal. Ito wala itong kanal. Ba. Yung may mga nagkakaroon ng kanal ay ikon yan eh. Madumi ang electric fan ay hinahayaan na lang nila eh, kaya tuloy ang ikot ng bearing kahit may tama na yung bearing. Minsan kasi kung pinapagawa nila yung bearing na pinalit ay second hand, tapos may konting damage na, yun ang pagmumula ng kanal. Magkakaroon ng kanal itong pinakang ihi. Yung distance niya parehas din. Ayan. Kaya mukhang parehas ang size ito. Ito galing din doon sa Hanabishi. Yung spacer niya tsaka yung spacer nito parehas na parehas yung size. Yun din po ang kailangan sukat yan eh. Yung spacer nito at spacer nung mahalaga din po yan dahil kapag umiikot yung motor at least may konting allowance yan ng na siguro mga 2 to 3 mm. May konting allowance yan para ang pag start ng motor at least na galaw siya ng konti. Yan. Tapos ito ang gagamitin natin bearing bago na. Titingnan ko kung yan. Ito ay lalangisan ko na lang mamaya. Ayan, kakalasin muna natin itong bearing na ito. Pagkakalas mo nito ay di kung paano kinalas, ganun din ibabalik. Ngayon, tinatanggal muna yung cover. Ayan. Tapos ito yung pinakang
nagpapa stable ng bearing, parang pinakang washer. Ito yung bearing niya, ito yan. Yan, ito na yung defective. Papakita ko sa inyo ang diferensya niya. Ito yung defective, ito yan o. Oh. Ang laki ng diferensya, talagang nauga na siya oh. Yan, yan po ang magiging cost ng paghinto ng electric fan. At pag ito sa gabi na pabayaanan, malamang masunog ang electric fan. Kaya defective na po ito, pati itong bearing na to at saka ito, sira na po yan. Baka kung hindi ko pa rin ito tatapon, baka kasi may mga magpagawa dito ng electric fan na kailangan itong gitnang ito, kaya spare ko pa rin ito. Pero ito, wala na to, tapon na to. Bali, binalik ko na, bago na itong bearing na to. Yan na yung bago. Binalik ko na yung lock. Tapos papatakan ko siya ng langis para yan, kasi kailangan, kaya may bulak doon or may cotton doon, para at least habang nagiinit siya may naglulubricant sa kanya. Yan, tingnan natin kung hindi na siya nauga. Yan, balik na natin. Diyan lang po, ganito lang po ang paggagawa pag yung ganito lang yung sira. Kailangan marunong din tayo sa gantong mga pagre-repair, dahil kailangan ito sa household. Kailangan kong tanggalin na rin. Kulang pa siya ng konting washer dito sa likod. Tinagtangan ko ng washer para tumama yung spacing. Kailangan tama yung spacing niya eh. Kapag ikinabit ito, napasobra naman, sumobra, hindi na gumalaw. Bawasan ko lang ng konti. Binawasan ko na oh. Sana gumalaw na siya. Kailangan may konting paggalaw to.
Yun. Yun po ang normal lang siya. Nagalaw lang siya ng konti. Yan lang po yung tama. Huwag yung sobra. Pag yung sobra na, ibig sabihin kinakain na yung spacer. Okay. Lalak na natin. Ngayon natin matitesting kung gumagana yung capacitor niya. Paandaran natin. Yun. Umikot siya. Ibig sabihin, hindi sira yung capacitor niya. Wala siyang ground. Yan. Oh. Malakas pa siya. Yan. Sabihin, dun lang talaga sa bearing siya nasira. Hindi na ganda ang duda ko dyan eh. Sa bearing lang siya nasira. Ayan o. Okay. Gumagana na po siya. Diskarte ng namin kapag naluwag ito, imbis na papalitan mo, binabaligtad para sumikip uli. Pag yun nasisira, kung mayroon namang pamalit, papalitan na. Hahanap ako, baka may makita akong pamalit. Makakita ako, wala pang, hindi pa siya lost thread. Ito yung katulungan kapag hindi ka agad basta-basta nagtatapon. Pag kinailangan mo, may makukuha ka. Hindi ako basta-basta nagbebenta sa junk shop nito sa mga namimili. Kasi ginagamit ko siya. Bali, kakabit ko na yung pinakang lock niya dito. Tapos ito na yung iris niya. Hanabishi nga ang tatak niya dati. Nasira ang motor nito eh. Matagal na rin naman ito, matibay din itong Hanabishi eh. Yan po, electric fan. Testing number 1.
Tuwang pa lang. Converto niya na ito. Yan. Okay na po. Lakas. Ito number 3. Ito. Sobrang lakas. Okay na. Ganun lang po ang re-repair ng electric fan. Na madali lang po gawin. Basta kailangan ay makutingting sa bahay para ang mga gamit natin sa bahay ay hindi na natin ipagawa pa sa iba. Mas maganda pa nga kung tayo matututo ng maayos ay di mas maganda at sarili nating gamit ay tayo na mismo ang gagawa. Nasa sa atin na kung gagawin mo ng hindi maganda, hindi maganda ang gamit mo. Kaya mas maganda mag-aral talaga ng mga gantong gawain para sa pambahay kasi yan ang kalamihang ginagamit natin sa bahay. Kaya dapat alam din natin kung paano i-maintenance o just in case na masira kung paano natin i-repair. Kaya nga po may mga tutorial dito sa mga YouTube para dagdag idea kung paano tayo makapaggawa ng mga gamit sa bahay para hindi makatipid din tayo sa gastusin. Okay po, salamat po na marami.